Noong taong 1961, naganap ang pinakamasamang aksidente sa pagmimina sa Sweden. Isang gabi, isang malakas na lindol ang tumama sa isa sa mga lungsod na nag-iwan ng napakalaking butas sa lugar. Fast forward sa 2020, isa pang lindol ang tumama sa isa sa mga mining area sa Kiruna sa Sweden. Sa parehong lokasyon, isang grupo ng kabataan ang nagtitipon para sa ilang mga inumin. Ang isa sa kanila ay lasing na at lumabas ng bakod upang pakalmahin ang sarili sa kabila ng pagtatangka ng kanyang kaibigan na pigilan siya. Habang nagbabawas siya ay nagulat siya nang may makita siyang fault line sa harapan niya. Lalong tumindi ang kanyang takot nang maramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Pagkalipas ng ilang oras, ang pinuno ng kaligtasan para sa operasyon ng pagmimina, na si Frigga, ay dumating sa lugar ng lindol sa umaga. Tinatawagan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan at ipinaalam ang tungkol sa insidente noong umagang yun. Ang dalawang kaibigan ng lalaki na tumitambay malapit sa mining site ay lumabas upang hanapin ang lalaking lumabas ng bakod kanina. Natagpuan nila siya, ngunit sa kasamaang palad, ang dalawa ay nadulas at nahulog sa fault line habang ang kanilang kaibigan ay naglalakad para umalis. Sa New Kiruna, si Tom, ang dating asawa ni Frigga, ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ng mag-isa. Balikan natin ang aksidente noong umagang iyon. Sinubukan ng lalaki na hanapin ang kanyang mga kaibigan dahil bigla silang nawala. Maya-maya, bumigay ang lupa sa kinatatayuan niya at nahulog din siya. Habang inaalala ni Frigga ang mga alaala niya kasama ang kanyang dating asawa at ang kanyang anak na si Simon, biglang tinawagan siya ni Debir, ang kanyang kasalukuyang nobyo. Mabilis siyang pumunta sa istasyon ng tren para sunduin siya. Nagulat si Frigga dahil mamayang gabi na dapat darating si Debir. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang sorpresahin siya, na napangiti si Frigga at sabay na umalis ang dalawa. Habang nasa daan, binanggit ni Debir na magtatagal siya sa kanilang lungsod dahil sa nakatalagang trabaho. Ipinaalam sa kanya ni Frigga ang tungkol sa mapaghamong mga buwan ng taglamig na may mahabang kadiliman. Habang nag-uusap sila, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang kanilang dinadaanan, na may hawak na mga karatula na humihimok sa kanila na iligtas ang Kiruna sa pamamagitan ng pagtigil sa pagmimina. Binalaan sila ni Frigga at nagbanta na tatawag ng pulis kung hindi nila sila hahayaang dumaan. Nagpatuloy ang mga nagpoprotesta na nagudyok kay Frigga na dahan-daang dumaan hanggang sa tumabi ang ilan sa kanila. Ang isa sa mga nagpoprotesta ay ang kanyang anak na babae na si Micah, na tumangging umalis hanggang ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa ilalim na ng kotse. Lumabas si Frigga para harapin ang kanyang anak. Habang nagtatalo, dumating ang lola ni Ayla para makialam at ayusin sila. Maya-maya, nagtungo sila sa bahay ni Frigga para magpalipas ng oras. Pagkatapos, tinanong ni Debir si Frigga kung namimiss niya ang kanyang anak. Ipinahayag niya kung gaano niya namiss si Simon, lalo na ngayong kaarawan nito. Nakatuon si Frigga sa pagtiyak sa kaligtasan ng mining site bilang pagpupugay sa kanyang anak. Habang nagkukulitan sila, naputol ang kanilang ginagawa ng pindutin ni Tom ang doorbell. Binanggit niya na hindi sinasagot ni Simon ang kanyang mga tawag, kaya nagpasya siyang bisitahin at tingnan kung nasa bahay siya. Pagpasok, nakita ni Tom si Debir na naka-underwear lang. Tumayo si Debir, binanggit na maghihintay siya sa labas. Lumapit si Tom kay Frigga, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang dating asawa ni Frigga, na halatang naiinis. Si Debir ay nagpaabot ng isang pakikipagkamay na sinalubong ng pag-aatubili mula kay Tom. Pagkatapos, dumating din sina Micah at Ayla at nakita si Debir na naka-underwear lang. Sa mesa, sinubukan ni Tom na harapin si Frigga tungkol kay Debir, ngunit iginiit niya ang kanilang diborsyo at pinatigil siya. Sinindihan nila ang mga kandila sa cake ni Simon sa pag-aakalang nasa kabilang kwarto siya. Ngunit nagulat sila nang makita nilang wala si Simon doon. Nakatanggap si Frigga ng tawag mula kay Gerda, ang nanay ni Oliver, na nagtatanong tungkol kay Simon. Inihayag ni Gerda na kasama ni Simon ang kanyang anak at hiniling kay Frigga na makipag-ugnayan sa kanya kapag nakita niya sila. Habang sinisisi ni Frigga si Tom dahil sa pag-alis ni Simon, isang malakas na pagyanig ang nagpatigil sa kanila. Nakatanggap si Frigga ng tawag mula sa mining site na humihingi ng payo dahil sa isang aksidente. Sa labas, sinadyang sirain ni Tom ang kanyang sasakyan, na nagpapakitang hindi ito umaandar. Iminungkahi ni Frigga na sumakay sa kanyang sasakyan, at si Tom ay umupo sa tabi niya sa upuan sa harap, na iniwan si Debir na may isang mapait na ngiti.
Habang nasa daan, ipinahayag ni Frigga ang kanyang pagkagulat sa hindi pangkaraniwang pagkasira ng sasakyan ni Tom. Ngunit hindi siya pinansin ni Tom, patuloy na ginagawang hindi komportable si De Beer sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng sabay-sabay na mga tanong. Kaya humingi ng paumanhin si De Beer, naiintindihan ang posisyon ni Tom. Napansin ni Frigga na sumusobra na si Tom, kaya pinigilan niya ang panliligalig ng kanyang dating asawa. Pagbalik sa bahay, nanatili si Ayla sa bahay kasama si Micah. Pinag-uusapan ang kanilang gagawin mamaya pagkatapos nilang kumain. Inanyayahan ni Ayla si Micah sa sofa para sa isang laro, ngunit sinabi ni Micah na kailangan niyang hanapin si Simon. Sa minahan ng Kiruna, ipinaalam sa kanila ni Frederick na 108 na manggagawa ang natrap sa kuweba, kasama ang 4 na rescuer. Sa monitor, iniulat ng isang manggagawa na hindi ganoon kalubha ang sitwasyon. Gayunpaman, iniisip ni Frigga na may problema na nagudyok sa kanya na makipag-usap sa kanya. Nang maglaon, ipinakilala ni Frigga si De Beer kay Frederick. Pagkatapos, lumabas si De Beer para lumanghap ng sariwang hangin, na sinundan ni Tom, na patuloy na pinipilit siyang umalis. Pilit na sinubukan ni Tom na i-corner si De Beer sa kanilang pag-uusap, ngunit nanindigan si De Beer sa kanyang pagmamahal kay Frigga. Bago umalis, binanggit ni Tom na 6 na buwan nang nakay Frigga ang mga papeles ng diborsyo, ngunit hindi pa niya ito pinipirmahan. Dahil sa pagkabigla, hinayaan ni De Beer si Tom na umalis ng mag-isa. Sa loob ng sasakyan, tinanong ng katrabaho ni Frigga na nagngangalang Erica kung sino si De Beer, kaya ipinakilala niya ito. Napag-usapan ng dalawa ang relasyon ni Frigga at kalaunan ay nagmaneho sa lokasyon ng insidente. Bigla silang pinigilan ni Tom at pumasok sa sasakyan para sumama sa kanila. Nang umabot sila sa 520 metro sa ilalim ng lupa, nilapitan ni Tom si Frigga at pinag-usapan ang tungkol kay Simon, sinusubukang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ni Frigga sa kabila ng pagsisikap nitong mapalapit sa kanya. Nang makarating sa eksaktong lokasyon, nakipagkita sila sa koponan at nagbigay galang sa ginang, isang urban legend. Ang babaeng ito raw ay nagbabantay sa kabundukan, kaya dapat ay magpakita sila ng respeto bago ituloy ang operasyon. Nagpatuloy sila sa paglilibot sa lugar ng insidente at nag-imbestiga. Habang nag-iimbestiga, pinukpok ni Frigga ang isang bahagi ng gilid ng kuweba ng ilang beses at dahil marupok ito. Nabasag ito na lumikha ng isang butas, ngunit sa kabutihang palad, walang malubhang nasaktan. Nagkaroon lamang ng minor injury si Frigga. Samantala, patuloy na hinahanap ni Micah si Simon. Sinubukan niyang tanungin ang taong nakakita kay Simon, ngunit binanggit ng babaeng iyon na bumili lamang sila ng inumin at umalis pagkatapos. Sa kuweba, gumamit sila ng drone para makapasok sa butas at suriin ang laki ng butas ng cavity. Natuklasan nila na ito ay malubha na, at ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng pinsalang ganito kalaki. Napagtanto ito, agad na iginiit ni Frigga na kailangan nilang lumikas. Sa likod bahay ni Ayla, habang naglalaro ang kanyang kapatid ay biglang lumubog ang lupa sa kanyang pinaglalaroan. Mabilis na kinuha ni Ayla ang kanyang kapatid at sinabi ng kanyang ama na kailangan nila itong lagyan ng bakod. Sa kuweba, tinanong ni Tom si Frigga kung kailangan ba talaga nilang lumikas. Binanggit ni Frigga na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang cavity na ganoong kalaki. Nagulat si Tom nang sabihin ni Frigga na malapit nang gumuho ang buong lungsod. Sa kanilang pag-akyat, bigla silang nakaramdam ng paparating na pagyanig. Dali-dali silang tumakbo sa safety chamber para magtago sa loob, upang maiwasan na mabagsakan ng malalaking bato. Samantala, dumating si De Beer sa istasyon ng bumbero kung saan siya natanggap. Habang nakikipag-usap sa isa sa mga opisyal, isang babae ang nagulat ng isang insidente sa bahay ni Ayla. Pagkaalis ng babae, sinabihan ng opisyal si De Beer tungkol sa iba't ibang hamon na haharapin nila bilang mga bumbero. Nang marinig ito, medyo nag-alangan si De Beer na kunin ang posisyon, ngunit idinagdag ng opisyal sa pamamagitan ng pagbanggit na narinig niya na dapat na magiging pinuno si De Beer sa dati niyang trabaho. Nagsimulang magpakita si De Beer ng mga senyales ng pag-back out, lalo na nang malaman na on and off ang relasyon ni Tom at Frigga. Nang mapansin ito ng opisyal, sinabi niya kay De Beer na bigyan pa rin ng pagkakataon ang Kiruna at ang relasyon nila ni Frigga. Samantala, habang patuloy na hinahanap ni Micah si Simon, nakita niya si Oliver sa loob ng kanyang sasakyan. Dahil sa galit, binasag niya ang salamin ng sasakyan gamit ang isang bato. Nakita siya ni Ayla at sinubukang makialam, na humantong sa isang pagtatalo na nagresulta sa pag-aaway ni Micah at Ayla.
Habang tumatakbo si Oliver, nagkataon na nagmamaneho si Debir patungo sa lokasyon at muntik na siyang mabangga. Nang makitang hinahabol ni Micah si Oliver, sinundan niya sila. Nang susuntukin na ni Micah si Oliver, pinigilan siya ni Debir. Hinarap ni Micah si Oliver, ipinahayag ang kanyang pagnanais na saktan siya. Ipinaliwanag ni Oliver na labis siyang nalasing noong araw na iyon, at nang magising siya, wala na ang kanyang mga kaibigan. Nakiusap siya sa dalawa na huwag sabihin sa kanyang ina dahil magpapanik ito. Bago umalis, ibinahagi niya ang lugar kung saan sila tumambay. Nang malaman ang lokasyon ni Simon, mabilis na hiniram ni Micah ang susi kay Debir. Habang kinukuha ang susi sa kanyang bulsa, aksidenteng nalaglag ni Debir ang kahon na naglalaman ng engagement ring. Samantala, ang grupo ni Frigga ay naipit sa loob ng safety chamber. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pagpipilian at si Patrick, isa sa kanilang mga kasama, ay nagsimulang magpanik. Ngunit tiniyak sa kanya ni Erica na magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya silang lumabas ng safety chamber. Sa labas, nakasalubong nila ang isang tumpok ng mga bato na nakaharang sa kanilang daanan sa labasan, kaya pumili sila ng alternatibong ruta. Kasabay nito, kinausap ni Micah si Debir tungkol sa relasyon nila ng kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Micah na hindi pumirma ang kanyang ina sa mga papeles ng diborsyo dahil alam niyang masasaktan si Tom. Napag-usapan din nila ang pag-aaway ni Micah at Ayla. Sa bundok, natuklasan ni Frigga at ng iba na naharangan ng mga bato ang isa pang labasan. Nang makakita ng maliit na butas sa gitna ng mga bato, gumapang si Frigga upang humanap ng ibang paraan. Nang oras na para kay Tom, sinubukan niyang gumapang sa loob ngunit nataranta siya. Ito ay nagiging maliwanag na siya ay claustrophobic at kahit na si Frigga na tumatawag mula sa kabilang panig ay hindi niya magawang magpatuloy sa maliit na butas. Pagkatapos ng mahabang panghihikayat at motivation, nakumbinsi nila si Tom na hinimok siya ni Frigga na isipin si Simon. Sa gitna ng maliit na butas, si Tom ay nagsimulang magpanik, lalo na nang siya ay ma-stalk. Sinubukan ni Frigga na pakalmahin siya, ngunit hindi ito epektibo. Pagkatapos ay kumuha si Frigga ng isang bakal at gumapang papasok. Inutusan niya si Tom na hawakan ang bakal upang mahila niya siya palabas, ngunit patuloy itong natataranta. Sa kabila ng walang ibang pagpipilian, pinatulog ni Frigga si Tom at nawalan ito ng malay. Samantala, dumating sina Debir at Micah sa Rift Zone. Pagdating, nakarinig sila ng nagri-ring na telepono at mabilis na hinanap ang pinanggalingan nito. Paglabas nila ng bakod, nakita nila ang tunog na nagmumula sa vault. Nagkatinginan ang dalawa nang mapagtanto nila ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong tumetambay doon. Pagkatapos ay tinawagan ni Micah ang telepono ni Simon ngunit walang nagri-ring na telepono doon. Bumalik sa bundok, matagumpay na nahila ni Frigga si Tom sa maliit na butas. Niyakap ni Tom si Frigga dahil sa kagalakan, ngunit pinananatili niya ang mga hangganan sa pagitan nila. Pagkatapos, nagawa ni Patrick na gumapang din sa maliit na butas. Nang oras na ni Erica para pumasok, may bumagsak na bato sa paa niya habang nasa gitna siya ng maliit na butas. Gumapang muli si Frigga sa loob para tulungan siya. Sa kasamaang palad, ang ilang mga bato ay nahulog din sa mga binti ni Erica. Si Frigga ay hindi sumuko sa kanya, ngunit mas maraming pang mga bato ang bumabagsak sa kanya sa proseso. Nang makita ito, hinila siya ng dalawang lalaki mula sa maliit na butas. Nagulat si Frigga sa mga nangyari, kaya pinabayaan muna ni Tom si Patrick na mauna sa loob. Sa Rift Zone, patuloy na tinatawagan ng dalawa si Simon ngunit walang tumutugon. Pagkatapos ng malawakang paghahanap ng daan palabas, narating nila ang labasan ng bundok. Sinimulan ni na Tom at Frigga na sisihin ang kanilang sarili sa nangyari, kaya sinubukan ni Patrick na pasiglahin ang kanilang mga espiritu. Sa labas, agad na tinawagan ni Frigga si Micah na sumagot at sinabing nasa Rift Zone siya kasama si Debir. Ipinaliwanag ni Micah na maaaring naroon si Simon at pinayuhan siya ni Frigga na iwanan ito sa pulisya at huwag bumalik sa Kiruna. Sa halip, dapat silang magtungo sa New Kiruna dahil malapit nang gumuho ang buong lungsod. Pagkarinig nito, naalala ni Micah si Ayla kaya mabilis niyang pinatay ang telepono para puntahan siya. Pagkatapos ng tawag, nilapitan ni Frederick si Frigga para pag-usapan ang nangyari. Mabilis na binanggit ni Frigga na kung magkakaroon ng isa pang malakas na pagyanig, babagsak ang buong lungsod. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpasya si Frigga na puntahan si Micah dahil alam niyang pupuntahan niya si Ayla.
Ipinapaalam din nila kay Frederick ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng balita at pagpapatunog ng alarma. Sa Rift Zone, tinanong ni De Beer kung ano ang pinag-usapan nila ni Frigga at ibinahagi ni Micah na malapit nang bumagsak ang buong lungsod. Biglang may nahulog na poste ng ilaw, ngunit buti na lang nakaiwas sila. Iginiit ni Micah na makita si Ayla at sinisikap siyang pigilan ni De Beer, na isinasaalang-alang na ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, matigas ang kanyang ulo at nagpatuloy na umalis. Habang nasa daan para makipagkita kay Micah, iminungkahi ni Tom na baka nasa bahay nila si Simon. Binanggit din niya na pagkatapos makaligtas sa kalamidad na ito, bibigyan niya ng pagkakataon si De Beer at mag-move on na siya. Habang nag-uusap sila, nakita nila ang isang lalaki na sa tingin nila ay si Simon kaya sinundan nila siya. Nawala sa paningin nila ang lalaki kaya bumaba sila ng sasakyan para balaan ang mga tao na umalis sa lungsod. Samantala, dumating sina De Beer at Micah sa bahay ni Ayla at agad na binalaan ang lahat na malapit nang gumuho ang lungsod. Sa lokasyon ni Frigga, nagsimulang lumitaw ang mga bitak at fault line sa kalsada na nagdudulot ng kaguluhan sa mga taong nakasaksi sa mga pangyayaring ito. Habang sinusubukang umalis ni Micah dala ang sasakyan, may nabuong crack sa ilalim nito. Nang subukan niyang magmaneho para umalis, na stuck ang kanilang sasakyan. Sinubukan nilang palayain ang kotse, ngunit hindi ito sapat. Nang makita ito, nagmadali si De Beer para tulungan sila. Tinulungan na makaalis ng sasakyan ang lola at si Ayla. Dahil sa gulat, naipit ang seatbelt ni Micah habang dahan-daang lumulubog ang lupa. Nasaksihan ni De Beer ang pagbagsak ng bundok at ang mga istruktura sa ibabaw nito. Kaya mabilis siyang pumasok sa sasakyan at maingat na tinanggal ang seatbelt ni Micah. Dahil sa pagguho ng bundok, nag-trigger ito ng landslide na sinira ang lahat ng dinadaanan nito. Lahat ng tao ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Habang tumatakbo, nakasalubong nila ang isang ina kasama ang kanyang mga anak. Inalalayan niya ang mga ito at itinulak ni Ayla ang stroller ng sanggol. Sa kasamaang palad, naabutan si Ayla ng rumaragasang lupa, ngunit nagawa niyang iligtas ang sanggol. Sa isang punto sa lungsod, muling nagsama-sama ang pamilya ngunit wala pa rin si Simon. Sa ospital, isang batang babae na nakahiga sa isang kama ang nagpaalam kay Frigga at sa kanyang ina na si Simon ay nasa kiruna. Nabigla si Micah sa pagkawala ni Ayla kaya inaliw siya ni Tom. Sa gitna ng kaguluhan, lumuhad si De Beer para manalangin. Nilapitan siya ni Tom, nagpahayag ng pasasalamat sa pagliligtas ni De Beer kay Micah at napansin ang engagement ring na hawak niya at hiniling niya na makita ito. Ang babae na nakahiga sa kama ay nagsabi kay Frigga na narinig niya si Simon na nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Kasabay nito, inilagay ni Tom ang singsing ni De Beer sa bulsa niya. Nang makita ito, sinubukan ni De Beer na kunin ito, ngunit tumanggi si Tom na humantong sa isang pakikibaka. Dumating si Frigga at ibinahagi ang balita na alam niya kung nasaan si Simon. Huminto ang dalawa at mabilis na sinundan sina Frigga at Micah. Sa paaralan, ang kaklase ni Simon na si Harvey ay nasa harap ng gusali ng paaralan, nababalisa sa mga pangyayari. Sinubukan nilang kausapin siya ngunit hindi siya sumasagot. Nagmadali silang pumasok sa paaralan at natuklasan nilang patay na ang isa sa mga kaklase ni Simon. Nakarinig sila ng paghingi ng tulong at nagmadali silang tumulong, ngunit nakaharang ang mga bato sa kanilang daan. Habang tinatalian ni Tom si Frigga ng lubad, biglang bumagsak ang mga bato malapit sa kanya at kay Tom. Nang makakita ng maliit na butas, hindi nag-atubili si Frigga na pasukin ito. Pagkapasok niya, tuluyan ding bumagsak ang mga bato na naharangan ang maliit na butas. Nagpatuloy sa paglalakad si Frigga para hanapin si Simon. Sa kanyang paglalakad, marami siyang nakitang katawan na walang buhay. Habang sinusuri ang isa sa mga bangkay ay may narinig siyang humihingi ng tulong. Natuklasan niya si Tina, ang kaklase ni Simon, na tinamaan ng metal sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng malawakang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Frigga si Simon sa gilid ng isang malalim na butas. Ang mga nakapalibot na bato ay nagsisimulang gumuho sa pinakamaliit na paggalaw. Nag-aalala para sa buhay ni Simon, ngunit si Tina ay patuloy na nagsusumamo para sa tulong ni Frigga. Sa kabutihang palad, nakahanap ng daan ang iba at pumasok din sa loob. Pagpasok, ibinalik ni Tom ang singsing kay De Beer. Habang nagpapatuloy sila, muli nilang nakasama si Frigga. Tinangka nilang tulungan si Tina ngunit ang kanyang pinsala ay masyadong malala, na humantong sa kanyang pagkamatay.
Walang pagkaantala, nilagyan nila ng hose ang katawan ni Frigga at ibinaba siya sa posisyon ni Simon. Dahan-dahan nilang ibinababa si Frigga, umiindayog para maabot si Simon. Gayunpaman, ang bato na kung saan nakapatong ang hose ay bumigay, na naging sanhi ng hita ni Frigga na tumama sa isang nakausling bakal. Dahil sa matinding sakit, halos himatayin si Frigga. Ang tatlo sa itaas ay walang kapagurang nagsisikap na palayain si Frigga mula sa pagkakaimpal niya. Napansin ni Simon ang isa pang lalaki sa itaas kaya tinanong niya si Frigga kung sino siya. Ipinakilala siya ni Frigga bilang si Debir. Bago pa muling makapagsalita si Simon, siniguro ni Frigga na kung ayaw ni Simon kay Debir ay makikipaghiwalay agad ito sa kanya. Idiniin niya ang kahalagahan ni Simon sa kanya. Habang nag-uusap, biglang nahulog ang isang furniture na halos tamaan si Frigga. Nang makitang nagsisimula ng gumuho ang bato kung saan nakaimpal si Frigga, mabilis na nilapitan ni Simon ang kanyang ina at hinawakan ang bato. Nakahanap din si Micah ng posibleng ruta para makababa, kaya dali-dali siyang pumunta kay Simon sa kabila ng panganib. Gumamit si Micah ng sinturon para i-secure ang hita ni Frigga at sabay nilang itinulak si Frigga palayo sa pagkakaimpal. Nagawa nilang palayain si Frigga, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Ilang sandali pa ay nagkaroon din siya ng malay. Una nilang binuhat si Simon sa pamamagitan ng paghila sa kanya. Habang magkayakap sina Tom at Simon, nagsimulang bumigay ang platapormang kinatatayuan nila. Lumipat si Micah sa furniture na nakasabit sa gitna ng butas at tinulungan si Frigga na tumalon dito. Pagkatapos ay binuhat nila si Micah pataas, ngunit ang kuryente na humahawak sa furniture ay nagsimulang bumigay din. Napansin ito ni Tom at mabilis itong hinawakan at kumapit na parang Spider-Man. Bagamat napagtanto na siya ay makukuryente, pinili niyang ipagpatuloy ang paghawak dito upang maiwasang mahulog si Frigga. Nagpaalam siya sa kanila, ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanilang lahat, pagkatapos ay nakuryente at nawalan ng malay. Matapos mailigtas ni Debir si Frigga, sinugod niya si Tom para magbigay ng paunang lunas. Si Tom, na bumubulong sa kanya, ay ipinagkatiwala kay Debir ang kanyang mga anak na humihiling sa kanya na alagaan at mahalin sila bago siya pumanaw. Ilang sandali pa, dumating na din ang mga rescue. Dahil sa pagkabigla, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa huling eksena, makikita natin silang lahat na nailigtas ng mga rescuer, matapos silang alagaan ng mga paramedic. Makikita natin na kinukuha ni Debir ang singsing sa kanyang bulsa, tinitignan si Frigga at ngumiti ito pabalik sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.